We want justice for Dr. Momita. We can save one rape in the future. Then it is also a success for this protest. This is not just for the doctors. This is for every girl who is getting raped in this country. Magandang araw sa inyong lahat. Kung bago ka lang dito sa channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong paparating. Si Dr. Momita Debnat ay nagtatrabaho sa RG Carr Medical College and Hospital na itinatag noong pang 1880s. Masaya si Dr. Momita na natutupad na ang kanyang pangarap na makatulong sa ibang tao. Pero ang hindi niya alam ay may pangyayari na babago at tatapos sa kanyang buhay. Noong August 9, 2024, matapos ang kanyang 36 hours na duty sa ospital, ay nagkayayaan sila kumain ng iba niyang katrabaho na doktor ng bandang 2:00 ng madaling araw. Matapos nilang kumain, umalis na ang kasama nitong 4 na doktor at nagpa siya si Dr. Momita na magpahinga muna sa seminar room. Dahil wala pang kwarto o lugar para makapagpahinga ang mga babaeng doktor sa ospital. Normal na lang para kay Dr. Momita ang magpahinga sa seminar room. Kahit na wala itong CCTV camera sa kwarto, ay kampante naman siya dahil nasa loob siya ng ospital. Bandang 3:00 ng madaling araw ay mayroong trainee doktor na lumapit sa kanya para magpakita ng isang report. Ngunit ito na pala ang huling beses nilang makikitang buhay si Dr. Momita. Agad namang nakatulog si Dr. Momita noong umalis na ang trainee doctor sa seminar room. Noong August 10, 2024, ang tahimik na umaga ay napalitan ng malungkot at nakakagulat na balita. Nang makita ng isang empleyado ang walang buhay na katawan ni Dr. Momita na halos hubad-hubad na at halatang dumaan sa matinding paghihirap. Dali-dali namang tumawag ng mga pulis ang empleyadong nakakita sa katawan ng doktora. Noong dumating ang mga pulis ay nagsagawa sila ng initial investigation at hinihinalang siya ay pinagsamantalahan at pinatay. Agaran namang nagsagawa ng autopsy sa kanyang katawan. At agad namang kumalat ang balita sa social media tungkol sa nangyari kay Dr. Momita. At gaya ng madalas mangyari, nagkaroon ito ng iba't ibang kwento sa social media. At mayroong pang isang video ang nagtrending noong August 15. Nandi umano ay video ni Dr. Momita sa mga huli niyang sandali bago ito mamatay. Ngunit hindi naman ito nakumpirma kung ang doktora ba talaga ang nasa video at saan nagmula ito. Napansin din na hindi magkapareha ang muka ng doktora at ng babae sa video. Ayon naman sa Kolkata Police ay nasa kalunos-lunos na kondisyon ang katawan ng doktora nang matagpuan nila ito sa ospital. Imposible naman daw na makapag-record pa ito ng video sa tindi ng natamo nitong pinsala sa katawan. August 16, 2024, bago magabi ay nahuli ang isa sa mga pangunahing salarin sa isang istasyon ng tren. Dahil sa isang wireless headphone na nakalap malapit sa katawan ng doktora ay nakilala nila ito. Noong pinapanood ng mga pulis ang record ng CCTV camera sa ospital, ay napansin nila ang isang tao na may kaparehong wireless headphone. Hindi naman bago ang mukha nito sa ospital dahil siya ay dating cook sa ospital at isang police volunteer na madalas tumulong sa mga staff. Siya ay si Sanjay Roy, isang police volunteer. Ang isang police volunteer ay tumutulong lamang kung kinakailangan at kung may sakunang naganap. Ang police volunteer ay sumasahod lamang ng 2,000 pesos kada buwan. Nang malaman ng mga pulis ang kanyang pagkatao, ay dali-dali silang pumunta sa kanyang bahay. Noong nakarating sila sa kanyang bahay ay natagpuan ng mga pulis ang sapatos nitong may bahid pa ng dugo. At ang wireless headphone na hindi makakonect sa ibang cellphone ay kaagad nag-connect sa cellphone ni Roy.
Hindi naman siya nagdalawang isip na umamin kaagad sa mga pulis sa krimen na kanyang ginawa. Ayon sa kanya, noong gabi ng August 9 at 10 ay naglabas-pasok siya sa ospital ng lasing. Bandang alas 11 at alas 12 ng gabi noong siya ay pumasok sa ospital, ngunit umalis din siya kaagad. Muli siyang uminom at bumalik sa ospital noong bandang alas 3 na ng umaga. Siya naman ay napadaan sa seminar room kung saan nakita niya ang natutulog na si Doktora Momita. Dito ginawa niya ang kahayupan sa doktora hanggang ito ay magsawa at mapatay ito. Pagkatapos nito sa doktora ay umuwi ito sa kanyang bahay na para bang wala itong nagawang kahayupan na krimen. Nang magising siya ay kaagad nitong nilaban ang mga damit na suot niya ng gabi na may dugo pa ng doktora. Si Roy ay nagkaroon ng 4 na asawa. 3 sa mga ito ay nakipaghiwalay sa kanya dahil sinasaktan niya ang mga ito. Ang isa naman ay namatay dahil sa malubhang karamdaman. Kaya naman usap-usapan sa kanilang lugar na ito ang dahilan kaya ito masungit. Kasama naman niya ang kanyang inay at ang 2 niyang babaeng kapatid sa bahay. Ayon naman sa kanyang inay at mga kapatid na wala silang pakialam kung siya ay mahatulan ng kamatayan dahil sa kanyang nagawang kasalanan at ayaw na nila itong makita pa. Si Roy ay isang masama, masungit at korap na tao. Kaya naman marami ang nagtataka na siya ay umamin kaagad at hindi ito tumanggi sa kanyang nagawang kasalanan. Ngunit nang lumabas ang resulta ng autopsy, ay nalaman nila na hindi lamang iisang tao ang humalay sa doktora dahil nadiskubre nila na mayroong 150 mg na similya ng lalaki sa katawan nito. Ang nakakagimbal na balitang ito ay nagbukas ng ideya sa mga doktor at pamilya ng doktora na ito ay biktima ng isang gang. Hindi naman ito pinaniwalaan ng mga pulis dahil imposible daw na malaman ang dami ng similya sa mabilis na panahon. Nagalit naman ang publiko dahil halatang pinagtatakpan ng mga pulis ang totoong nangyari. Noong nalaman ng mga magulang ng doktora ang nangyari sa kanilang anak ay pinigilan sila ng mga pulis na makita ito sa loob ng 3 oras. At nang lumabas ang paunang report ay sinabi nilang nagpakamatay ito imbes na pinatay ito. Kaya naman nagkaroon sila agad ng pagdududa sa mga ito. Si Dr. Sandip Ghosh ay ang Assistant Superintendent ng RG Kar Hospital at ang punong guro ng RG Kar Medical College ay nagbigay ng komento na ikinagalit lalo ng publiko at ng mga magulang ng doktora. Sinabi niya sino ba ang nagpahintulot sa doktora para matulog sa seminar room at siya ang nagdesisyon na matulog doon, kaya naman siya ang may kasalanan kaya nangyari sa kanya iyon. Sa sinabi ng doktor ay ang nagpasiklab sa mga galit ng mga taga-India. Napilitan naman magbitiw sa posisyon si Dr. Ghosh, ngunit agad na ngailam si Mamata Banerjee at inilipat lang ito sa ibang kolehiyo. Agad namang inayos ang mga kwarto malapit sa seminar room na isang malaking pagkakamali dahil bawal itong galawin, lalo na't ito ay iniimbestigahan pa. Halata namang mayroong pinagtatakpan ang ospital. Napilitan na ang High Court na gumawa ng aksyon dahil sa bigat ng kaso. Inutusan ng korte na mag-file ng leave si Dr. Ghosh. Kung hindi ito susunod ay maghahain sila ng dismissal para sa kanya. Agad ding inilipat ng korte ang kaso ng doktora mula sa mga pulis papunta sa CBI o ang Central Bureau of Investigation. Ayon sa mga magulang ni Momita ay hindi sila naniniwala na iisa lamang ang may gawa nito sa kanilang anak, kundi meron pang iba at sa tingin nila ay ang iba pang doktor sa ospital. Nagsimula naman ang mga taga-CBI na magtanong sa mga doktor sa RG Kar Hospital, ngunit hindi muna naglabas ng impormasyon tungkol dito. Para mapansin ng gobyerno at mapabilis ang kaso, nagdesisyon ang 100,000 doktor sa India na itigil ang operasyon nila sa ospital maliban sa emergency para mag-rally at makibaka. Tanging hiling ng mga doktor na gumawa ng hakbang ang gobyerno para hindi na ito mangyari muli. Ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa tumutugon ang gobyerno ng India at ang kaso ni Dr. Momita ay patuloy pa ring dinidinig. Ano ang masasabi nyo sa kwento natin ngayon? Naniniwala ba kayo na tanging si Roy lamang ang nag-iisang gumawa nito kay Dr. Momita? Maraming salamat sa panonood. Kung nahanap nyo itong video na may kabuluhan, pakibigyan po ito ng thumbs up, i-share at huwag kalimutan na mag-subscribe.
para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli, mag-iingat at alagaan ang isa't isa.